Hello, good morning. Happy Sunday, happy Sunday. Guys, ito itsura ko. Komportable ako kasi pag nasa bahay ako, mahilig talaga ako mag-bathrobe ba, no? So, yan, parang komportable palakad-lakad. Kaya yan, no, mamaya tayo kasi sa gabi tayo naliligo. So, kape tayo guys. Kape tayo, no? Ngayon, good morning, Idol Val Santos Matubang. At saka sis Alindog Comic. Good morning, bro Rene Ose. Good morning. Sila muna guys ha, o sa ating mga kabistag. Siyempre ano, mga kabistag, good morning na. At sa lahat ng ating mga followers, no. Alam nyo, maraming salamat talaga. Nababasa ko nga lang ng inyong mga comment, ano? So, sobrang salamat talaga. Merong nag-comment dito na inyong akong sinusubaybayan at inuulit-ulit nyo pa yung aking video. Salamat sa mga nagkakagusto sa akin. Oo nga guys, ano? Kasi yun naman ang sinasabi ko at saka pinapayo ko rin sa mga gusto ring mag-YouTube pa. At saka dyan nga, pag nagla-live streaming ako, ano, sinasabi ko, sinishare ko. Kasi guys, yun ang sabi ko nga, magpakatotoo tayo. Yun lang, yung natural ba? Hindi natin hahaluan ng mga propaganda para lamang tayo gustuhin ng isang tao. 'Di ba? Yun nga ang paulit-ulit kong sinasabi. Gustuhin niyo ako, isab niyo ko nang dahil gusto niyo ko, 'di ba? Kasi kung hihingin ko sa na halimbawa ngayon gusto niyo ko, isab niyo ko, tapos hindi niyo na ako magustuhan kasi lumitaw na yung tunay ko ugali, ia-unsub niyo ko, 'di ba? Kaya nakita niyo naman hindi ako humihingi, guys, hindi ako humihingi sa inyo na pakisub niyo ko o paki-like niyo ko o gano'n, no? Hindi ko yan hinihingi kasi isa rin akong subscriber, isa rin akong followers, isa rin akong viewers. So, alam ko naman yan kung ano ang gagawin. So, yan, yung mga nagustuhan ko kahit na nga hindi, lalo na makita ko yung mga beginners pa lang, yung mga kaunting bahay, mapalaki, mapaliit. Talagang ah, akin yan talagang isasab. So, gano'n naman. So, yung mga bagay na yan siguro, so, bahala na kayo. Bahala na kayo. Kaya ko lang naman hinihiling yung si ating Val Santos Matubang kasi nga wala yan siyang oras na ano nga, no? Dahil siya nga talaga ang purpose niya. Ang layunin niya ay ang tumulong talaga. So, guys, yan talaga yung malalaking channel. Wala talaga yan silang oras o sa ating mga small YouTuber, hindi talaga tayo niyan babalikan nila. Pero si Idol, subscriber ko din yan. No? Subscriber ko din. Subscriber din siya ng mga katimbistag. Kaya yun ang sinasabi ko. Saan ba tayo makakahanap ng isang tao? Tumutulong na iniingatan din niya yung mga followers, yung kanyang mga sponsors. No? Ang hirap kaya niyan. Natutulog siguro yan. Palagay ko tutulog yan siguro mga alauna ng gabi. Kasi gising pa yan ng ano, alam namin yan kasi online o ano, no? Guys, siguro may ginagawa yan siya o meron siyang nire-review, no? Tapos pagdating niya ng alas 5, no? Kami nga, ano, gising pa rin kami, ano, nakatulog siya, sandali lang. Makita mo, gising na naman yan, nag-good morning yan. Hindi lang naman sa amin, sa iba din yan, no? So, ganyan siya kaingat sa atin. So, ganyan din kami, guys. Ganyan din kami. No? Sa akin nga, sinisigaw ko, Rene Ose. Rene Ose kasi siya ang ating kalingap sa Cebu. Guys, ito, anuhin ko ha. Si Rene Ose, siya ay katimbistag. Tapos, kanina nga, na-touch nga din ako, ano? Kasi nga, kanina, nag-chat. Ayun, may mga sponsors na naman. Ang pasalamat ng taong yan, walang patid. Sinasabi niya talaga, sister, maraming salamat. Nandahil sa'yo. Nandahil sa'yo nakilala ako. Bueno, dati meron siyang viral na video. Nag-viral lang yun. Pero ang subscriber niya, hindi naman tumaas. Hindi tumaas. Tumaas ang kanyang views, pero parang season lang ba, bong, tapos wala na, tapos bong, tapos wala na. Pero ngayon, maintain siya na araw-araw ang mga videos niya nagva-viral. Kaya ako bilang isang admin, sobra o mentor, sobra akong natutuwa. Yan nga ang talaga, ako guys, ano, sa lahat na bagay, talagang ako ay ay yung, alam nyo, kung ano yung maganda,
kung ano, binibigyan, isinishare ko rin yung idea. Isinishare ko. Siyempre, hindi ko naman sinabi na best ako, no? Pero kung ano yung mga experience ko, kung ano sa tingin ko ikabubuti, yun din ang sinasabi ko, isinishare ko. Kaya yon, nung una, nahihiya yan siya. Sabi ko, hindi, ganito ang ano natin. Kaya ngayon, tamo, araw-araw talaga yan. Sana nga, bro Rene Ose, ano? Kahit sumikat ka na, lumaki na yung ano, sikat ka na ngayon sa Cebu. Pero sana, tuloy-tuloy lang yan. Sabi ko nga sa ating mga kabistag, sino man ang sisikat dyan, ang makilala, apak-apak lang tayo, ang paa natin, nandyan lagi sa lupa. Huwag natin baguhin kung saan tayo nagmula. Kung saan tayo. Wag natin babaguhin kasi hindi rin maganda yan, no? Hindi maganda. Pero ako guys, talagang sobrang tuwa ako. Kahit sa sarili ko na nga, wag na nga lang. Sila na lang talaga sila. Kasi katulad ni Bro Rene Ose, siya ang ating supervise kasi binuo ko tong team na to. Kaya ako nagpauna ng isang proyekto, yang bahay na yan, kami talaga ang may proyekto niyan kasi gusto ko makilala ang Val Santos Matubang sa ibang lugar. Ganon din sa ating team, sa Team Bistag. Kaya yan, hindi ako nagsisigaw. Hindi ako nag-ask ng sponsor dyan. Talagang hindi. Kasi ang sa akin lang, kung anong kaya ng bulsa namin, kaming magpamilya, si Jeto 76, at saka si Marto Deki Channel. So, bali ang humahawak lang dyan si Bro Rene Ose. Siya ang taga-tanggap, siya ang taga-withdraw. So, ako naman ang taga-advise o kung ano ang gagawin. Siyempre, nakita nyo naman may kapansanan din yung tao. Wala din naman siya gaano pang experience sa kung mga anong bagay, Kaya nandiyan din ako, nagmi-mentor din ako para sa ikaangat at ano ang idea. Kaya, laking pasasalamat siya sa akin. At totoo yan, araw-araw yan. Si Bro Rene ang taong marunong siya magpasalamat, no? Hindi lang naman dapat siya magpasalamat kasi sa gawa nga yan, para nga sa aming team yan talaga. Para yan sa Team Bistag. Sa panglahatan yan. Kaya nga din yun ang sinasabi ko rito. Minsan sa ating mga ka-Team Bistag, manood kayo ng aking video, no? Huwag yung guys, ito, nandito tayo sa realidad ha. Kasi minsan, pagka-upload ko, pindot. Yan. Like. Dire-diretso comment. Kaya tuloy, nagkabuhol-buhol. Magka-team tayo, pero wala kayong alam. No? Wala kayong alam kung anong sinasabi ko. Kaya tuloy, mali-maling informasyon minsan ang inyong mga sinasabi. So, pangit yan. Kasi ako, pag manood ako ng mga video nyo, pinakikinggan ko talaga yan. Pag inulit ko na yan, nakasilent na yan. Kasi pangit na magbigay tayo ng impormasyon, magpasa tayo, mangyayari dyan ay fake news, di ba? So, katulad ng ating mga reaksyon, gawa tayo ng reaction video, pero napaka-importante na panunuorin natin na talagang totoo. Dahil sinabi natin na tayo ay followers. Sinabi natin na tayo ay fan. Ngayon, paano nating masabi yan kung sa ating reaction video ay mali-mali yung sinasabi natin? So, ang layo sa katotohanan, di ba? So, kaya yan, iwas-iwasan natin. Parati kong sinasabi, magpakatotoo tayo. Kahit hindi man tayo nakikita kung sino ang subaybayan natin, sino subaybayan, kahit hindi nila tayo kilala, pero alam natin ang kwento ng kanyang video. Kasi nga, nanunood tayo. Nakikinig tayo. Hindi yun. Pag tayo ay didikit lamang, mangunguha tayo ng banana o subscriber. Diba? Ako ganyan din. Kasi madami. O, dikit. Wala kang oras. Hindi mo pa panunuorin yan. Yun lang. Tingnan mo kung tapos na ba. Pagkakuha mo, ops. Sige. Ayun, sub. Like. Tapos comment. Yun. Kasi may isa na naman. Yun talaga. Pero kung tayo ay follower, kung tayo totoong followers at totoong nag-a-idolize tayo, kabisado natin ang kwento. Magkamali man tayo ng salita minsan, malilito tayo minsan sa pangalan kasi ganyan din ako, no? Minsan pinakikinggan ko na, kaya ko nang pakinggan ngayon ang sarili kong upload, pinakikinggan ko, marami ding mali.
minsan dyan sa pangalan, halimbawa, minsan nagbara-bara ka. Pero sinasabi ko talaga ng aking video ay bara-bara. Para hindi rin kayo mag-after o kaya hindi rin kayo mag-expect ng napakaganda. So maraming salamat talaga yung sinasabi nyo, gusto nyo yung mga advice ko. Oh guys, kasi nga sabi ko nga diba, sa edad kong to, 50 na ako, tapos ang dami kong experience sa buhay, no? Yan, dumaan nga ako sa butas ng karayom, kung saan saang lupalop na rin ako ng mundo, na padpad, at kung sino-sino, ilang milyon na rin siguro, exaggerated lang ano, sa daming samot-sari ang ating mga nakakasamang tao, syempre ang experience, nandiyan talaga. So, ang dunong nandiyan. No? So, yun nga, ang diskarte natin. So, yun nga ang lagi ko sinasabi, huwag kayong panghihinaan ng loob. Yun, shout out kay Bogart Talyo. Yun, kay Jonalisa Talyo. Yun, ibinlag ko sila kahapon, ano? So, ngayon, guys, yun nga sabi ko kay Bro Rene Ose, kasi siya ang nasa Cebu. At ako talaga, sabi ko nga, binlag ko yon. Pero kung may gustong mag-sponsor, huwag dadaan sa akin. Kaya lagi ko sinasabi kay Bro Rene Ose at siya kay Bogart, huwag niyong kalimutan ang inyong telephone number o yung info nyo kung saan kayo maano, pero iwasan din, baka mamaya maraming mga scammer gagawa ng kung ano-ano. Kailangan tumawag kayo, cam to cam, kung yun ba talaga ang tao. Kasi ang dami na talaga mga scammer ngayon, ano? Gustong kumita, gustong kumita na hindi nagpapagod. Kaya yan sila, yung madali ang pera ba? Kaya yan gagawa-gawa sila ng kung ano-ano, no? Kaya yon sa akin, walang dadaan. Hindi ako, taga-sigaw lang ako na sana may mag-i-sponsor sa kanila ni Bro Rene Ose, Val Santos Matubang, kay Idol, at saka kay Bogart Talyo, Jonalisa Talyo, yung may sakit sa puso. Taga-sigaw lang ako, taga-ano lang ako na sana may mag-sponsor sa kanila kung sino nakakaluwag dyan, sa may mga nakaluwag sa pamumuhay, sana may sponsoran. Pero hindi dadaan sa akin, wag sa akin. Kasi ayoko. Mayroon kaming channel sa Team Vistag, Val Santos Matubang, Team Vistag Kalingap. Yun, mag 200 na subscriber. Pag yan na-monetize, diyan talaga guys, yan talaga, maghahagilap talaga ako ng sponsor. Gusto kong makalikom diyan ng pera, hindi lang sa pangalan ng buong team para sa mga tutulungan. Kasi talaga ang iniisip ko diyan, kung tayo magpatayo lang ng mga bahay, kung tayo magbigay ng monthly support sa mga bigas-bigas o ano man dyan, maganda din yan kasi maraming sponsor. Pero gaano ba katagal ang ating sponsors? Kasi karamihan sa sponsors, ito realidad lang to. Mga OFW. Sorry nga pala, iko-correct ko to, ano? Kasi minsan nakakalimutan kung OFW. Ang nasasabi ko DH. Hindi ko sa minamata ang DH, ha? Nakakalimutan ko lang. OFW pala, no? Kaya yan, karamihan dyan, ang sahod nila ay 20K. Sila pa yun ang talagang mga masigasig na nagbibigay sila, nag-i-sponsor sila. Minsan 5,000, 10,000, no? Magkano sahod nila? Nasa 20, 24,000. Kaya sila ganyan din kaluwag, ganyan din sila maawain. Kasi nga, pari-pariho kami, pari-pariho tayo na nanggaling nga sa wala. Kaya pag may nakita tayo na nakakaawa ang sitwasyon, tayo din ay nag-i-emote, di ba? Kaya tayo ganyan kaluwag. Totoo yan. Makita natin, example lang si Efren, no? Talo pa ang may mga anak na nasa Europa na mga citizen na, no? Walang kapagod-pagod, pamaywang lang, di ba? Pamaywang yung mga anak, tutulog sila ng hanggat tanghali, no? Hingi ng cellphone, nandiyan agad. Hingi ng bigas, hindi naman hiningi, pero bigay agad, no? Nandiyan. Hindi sila nakaranas ng gutom. Ang iba, naghahanap pa ng maisasaing, sila nandiyan na sako-sako, ano? Yaan, mabigat ang dugo ko. Mabigat ang dugo ko talaga. Wala. Hindi talaga. Siguro ang na-sponsor ko lang dyan, kasi ako panay panood nga ng video. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, pag nanood kayo ng video ko, nag-sub kayo sa akin, nag-follow kayo sa akin, sponsor na din kayo.
So, kaya yan naman, hindi ko sinisira si ating idol kasi siya napakabuting tao, pero may ano lang dyan. Yun lang hindi maganda kasi ang isa lang masasabi ko, ang hindi lang minsan maganda, sa sobrang bait niya, ang tao naging tamad, ang tao naging lapastangan, at saka yun na nga, nagpamaywang-pamaywang lang, no? Samantalang siya, hawak-hawak si camera, pasan-pasan ang mga bigas, no? Naglalakad kung saan sa ang bundok, walang tulog. Matutulog siya alauna ng gabi, gigising alas 4, alas 5. No, andoon. Maligaya nga siya sa ganyan, totoo yan, maligaya siya. Pues andoon na tayo sa kaligayahan. Pero sana naman, yung mga tutulungan, magiging maligaya din. Ito na naman, may isa na namang nanay, ano? Naghatid na naman si Idol. Naghatid na naman siya ng pera. Yon yung sinanay na mag-76 na nga. No? Nakakatuwa din siya, no? Kaya yun, ako na lang nag-message na maraming salamat doon kay Laura sa sponsor. Sa sobra niya sigurong tuwa. O, ito nanay, may nagpaabot sa'yo ng, ng 5,000. Kinuha lang niya, tapos tupi sa kamay. Tuloy siya sa ni pagtanggap, ni wala man lang salamat, di ba? Ikaw matandang tao, ang salita bang salamat minsan, nakakalimutan ba natin yan? O baka naman na excited lang masyado, no? So, okay, sige, pagka matanda nga, sabi ko, pagka matanda, sige, pagpasensyahan na natin, Pagpasensyahan na natin. Si Helen naman, kahit ganyan siya, wala rin namang patid ang puro pasalamat, pasalamat, pasalamat. Pasaway nga lang siya, pasaway. Pero okay na ngayon, medyo, yun na nga, umangat-angat siya. Siguro, totoo lang guys, minsan, ang pangbabash o pagsasalita ng isang tao, di ba nasabi ko yun sa mga unang video, minsan yan, kasi hindi kasi nila alam. Kung hindi tayo magsasalita, puro na tayo pa sweet effect, puro tayo mga palambing, pag ganon. May tao talagang hindi natatablan. May taong hindi mahina ang pangsasayko nila, no? Minsan kahit paringgan mo yon, kasi hindi ako mahilig magpari-parinig eh. Ano yon, hindi nila kaagad makuha yan. Kaya the best yan, pagsasabihan mo. Ngayon, pag hindi pa rin tablan, kasi kung tahimik ka lang, wala ka rin, kahit tinulungan mo sila, wala kang naitulong. Kasi ang nangyayari, nagiging manhid sila. Wala sila alam kasi akala nila kasi yun na ang normal. Mga manhid na tao. Kaya minsan itong pagsasalita ng yun lagi 'di ba ang advice ko. Huwag kayong malubnok pag mayroong ng api sa inyo. No, ng api ba? Huwag tayong paapak syempre. Kung feel natin na api, syempre lalaban tayo kung karapat-dapat. Pero kung minamata tayo na ikaw ganyan-ganyan ka, walang masamang maghiganti. Ang paghihigante, sabi ko nga, ilagay dito. Sabihin nyo lagi, hayaan mo isang araw kung anong mayroon ka, magagawa din namin yan, mabibili din namin yan. Pero yun naman, kung gusto mong makamit, huwag kang gagawa, huwag kang mang-scam. Kasi madali ang pera nga, gusto mo umangat ka, agad para kahangaan ka. So, wag din ganon. So, dahan-dahan, dahan-dahan. So, ngayon, yung inggit din, sabi ko, ang inggit. Kung mainggit tayo, wag tayong manira sa kapwa. Yung inggit na ilagay mo rin sa utak mo na ang ganda niyan. Yun nga sabi ko sa inyo guys, 'di ba? Noon, yang bayan na yan, mga 6-7 taon lang ako, meron doong tindahan ng sapatusan. Inom muna tayo ha. Doon sa amin, may tindahan diyan ng mga sapatos. Tapos yung mga doon, nasa spa, yung mga private ba, naka-uniform kasi kami sa bukid. Wala kaming uniform nung araw, ngayon na lang yan. Kaya yung damit namin, pabalik-balik, pabalik-balik, ilang piraso nga lang, kasi walang uniform. So, pag naka-uniform yung mga taga-bayan, alam nyo, pagkasama ko yung nanay ko, nandoon ako, nakanganga talaga ako niyan. Yung grabe ang imahinasyon ko, nakaupo lang ako doon sa puno ng pine tree. May mga pine tree yun eh, para dahan ng mga tricycle. Sa tapat doon, nandyan ang mga tindahan. Andun ang mga tindahan ng mga sapatos. Alam nyo, minsan, pag inaantay ko yung nanay ko, lola ko, no? Kasi ikaw taga-bantay ng basket, yung ganon. Hindi maaring hindi ako iikot doon. Iikot talaga ako kasi nandoon yung anak ng may-ari ng tindahan. Ang gaganda ng sapatos nila, nakasapatos, naka-uniform, no? Ang gaganda ng lalo nung maglalakad ang mga taga-bayan, no? Ang gaganda talagang hangang-hanga talaga ako. Nakaganyan lang ako noon.
Pero yung ano ko, alam niyo yung aking imahinasyon, yung aking pangarap, sana 'no, siguro ang sarap siguro magsuot ng sapatos 'no. Siguro ang ano siguro bagay na bagay siguro sa akin ano, 'yan ang mga bagay na hindi ko nakakalimutan. Pero sa awa naman ng Diyos, ngayon kahit ilang ilang dosenang sapatos pa ano, kahit sa mga bata o sa iba kamag-anak man hindi, kaya ko ng magbigay ng mga sapatos. Nabigyan din naman ako noon ng sapatos siguro mga grade 4 na ako noon. Yun nga ang kakilala 'no, kapitbahay ng aking mga kamag-anak, yun. Kaya nga gusto ko siyang balikan, pero hindi ko na siya nakita, hindi ko alam kung buhay na siya, buhay pa siya. Yang mga taong yun, binabalikan ko talaga kung sino nakakatulong sa akin nung araw. Wala ding halaga sa akin ng ano, gusto ko rin magbalik. Kasi mabait sila sa akin eh. Doon nga natin makikita ang tao nung walang-wala ka. Kung sino talaga nagbigay sa iyo ang malasakit. Pero yung isa kong pinsan, yan, mayaman yan na, no? Mayaman yun. Ang dami niyang tinulungan. Yun nga sabi ko na humingi ako dyan ng ano, na makapag-aral man lang ako ng high school. Hindi ako inintindi niyan. Pero ngayon, labas-masok siya sa bahay ko. Sa bahay namin, na ako ang mga nagpapagawa, ano? So, okay lang yan. Wala na yun. Kasi sabi ko nga, maisip mo na lang yan, masabi mo sa sarili mo, hindi tayo obligasyon talaga ng ibang tao. Yun din ang sinasabi ko ngayon. Ang mga anak nyo, obligasyon ng magulang, obligasyon nyo, hindi obligasyon ng ibang tao. So doon ko rin na-realize na hindi niya kami obligasyon. Pero ang ano lang doon, nakakatulong siya sa iba. Pero sa nanay ko, pinsang buo ko to ha, pinsang buo ko to. Pero sa akin mismo, sa kaming ano, wala siyang naitulong. Wala siyang naitulong. Pero nag-uusap kami, maayos kami, ano, no? Pero wala siya talagang naitulong. Ni minsan nga, hindi nga ako nabigyan niya na kahit isang candy, no? Yun ang binablog ko na itong nanay na ayaw ko sa mga ganyang magulang na kung mo nakita lang si mag-anak na may kaya, ang anak pahirapan. Yun, may dala-dala akong basket, no? Na punong-puno ng prutas. Ano, 3 anak niyan eh. No? Silang mag-asawa. Andoon yung sa unahan ko. Sila, no? Yan, mga anak nun, nakasapatos, syempre, no? Gaganda ng mga damit. Hindi sila isnab. Ano, correction lang din. Hindi sila isnab na pamilya. Mababait yung mga anak, no? Ang gaganda ng suot, no? Syempre, ikaw, no? Yun, yung panahon na yun, yun ang pinakamaganda kong damit. Na siguro, mas maganda pa yung pambahay nila, no? Yun nga, sa dami namin, ang nanay ko, naggugupit-gupit, nag-ano ng mga tela. Tapos gagawin niyang ano, mga damit namin na akala mo yung minsan mukhang punda. Kasi nga mananahi yung nanay ko. Alam niyo yung punda, nilagyan lang ng tali dito. Tapos lagyan dito ng para sa ano sa baywang, damit na. Yan, may damit akong ganyan noon, no? Paano pa yan, ilang taon yon pagka umano na, syempre no, mabuting ako kasi, ang bagal ng tubo ko talaga, kaya maliit ako. Kaya yung kapatid ko sumunod sa akin, matangkad yon. Kaya minsan, nagkabaligtad kami o kaya putulin yun dito sa may baywang, dudugtungan na naman para masuot mo pa ng ilang taon. Nako, kay speaking naman dyan, no, mga gamit namin hanggang ngayon mga buhay pa. Ganyan si mama, napakaalaga niyan sa mga damit niyo, nakabaul pa yan. Aywan ko kung mga ilang henerasyon na. Hanggang ngayon, napapaano pa niya sa kanyang mga apo. Mga apo pa sa tuhod. Totoo yan guys, na masinop si mama. Kaya yun ang sinasabi ko na dala-dala ka ng basket, makasunod ka sa kanila. Siyempre, parang proud ka na rin, ano? Kasi siyempre pag tinawag, saan ka pupunta? Ay, sa bayan, gano'n, no? Maghatid, no? Ano ko yan, mga pinsan ko yan, mga gano'n, no? Proud na proud, ang yabang mo kasi mayaman nga, no? Kikita naman sa kasuotan. Pero hindi rin ako hanga sa kanya, kahit nga mapanood niya to eh. Kasi pagbalikan ko, yung bahay ng nanay niya, yung kusina nga nun, halos wala ng bubong, nipa eh. Sadyang kuripot din. Kuripot din. Mababait silang tao kung sabay wala kang masabi. Pero parang hindi naman maganda ang buhay ng dalawa nga lang silang magkapatid, ano? Pero kung sa matandaan ko, ang bahay hindi naman maayos. Hindi. Pero mayaman sila, mayaman. Kasi nga, mga scholar yon, mga nagtapos, sa nakita, no? Anak doktor, tapos architect, yan, no? Ng mga royal family, diyan pang ano, no? So, tapos yung anak ng isang anak nandiyan sa ano, yung ano nga, mascom, ganyan, no? Pero dito sa Europa, nag-ano yun eh, sabihin na nating OFW.
So, pangit sabihin na kasi sorry guys, nagkakamali kasi ako, nasasabi ko DH, ibig ko sabihin niyan kasi OFW pala. Nawawala sa isip ko 'yon. Pero hindi ko minamata ang DH, Oh, kasi galing din tayo sa pagpapaalila ano, Diyos ko po, Panginoon. Galing din tayo sa mga ganyan. Bago rin tayo kahit papaano, hanggang ngayon naman 'di naman masabing paano mo masabing maaluhan? Kundangan na nga lang na nasira ang aking balikat, kaya ngayon wala akong trabaho. So, yun namang aking tinatanggap, pinagtrabahuan ko din yan, kaya nga, yun, 'di ba? Pero abroad nga tayo, no? Yan nga, wala tayong tulog, no? Kung gusto rin natin umangat sa buhay, hindi naman maaari na regular lang yung trabaho natin, yun lang. Kasi wala ring matitira. Napangalanan nga lang ano 'no, kahit siguro sabihin natin Europe, USA, mga ganyan, Canada. Pero ang mga bilihin din naman ang taas. So wala din. So kailangan talaga kung gusto mo magkaroon, magtrabaho ka ng mga extra para dumami ang income mo. Pero kung mga normal lang na sahod, ay walang ano, eksakto lang din. Oh, malaki nga lang kung tututalin. 'Pag sa Pilipinas tayo, wow, ang laki ng sahod niyo, ano, oh, wow, 120 nga ano, yung minimum. Oh, sa 120 na 'yan, paano kung yung bahay mo lahat-lahat na 'yan, tubig, ilaw, lahat-lahat na nasa 100,000 na, 'di 20,000 na lang natira sa'yo. Eh, kung may sasakyan ka pa o ano, transport mo, bibili ka pa ng kung may bisyo tayo, may sigarilyo, ano pang matira diyan? Wala din. Buti pa nga minsan ang mga DH, 'di ba? Mas ano pa nga yan sila kasi libre sila sa lahat, Wala silang binabayaran monthly. Nakakaipon pa yan sila. Yun lang talaga ang totoo. Hindi man sila katulad na sa aming may freedom o mga residente. Kami amin lahat, gastos namin lahat. O sila wala silang iniintindi sa buhay. Malinis na sahod lang, di ba? O, kaya hindi rin natin pwede sasabihin na, ay, mga DH lang yan. Dahil kung susumahin, mas meron pa sila. Mas buo pa yung sahod nila na matatanggap. Ibig sabihin, may ipon pa nila yan. Sus tayo, kami dito. Oh, yun, daan nga lang, daan niya sa bangko noon, nakasulat lang yung puwek, ganon. So, yun lang yun. Kaya ito, kahit mga DH sila, kung maayos lang din ang mga humahawak ng pera sa pamilya, di ba? Magkakaroon kasi may mga magulang na talagang napakaayos. Example lang dito guys, yun ang sinasabi ko talaga sa inyo. Ito sa mga mahilig magmata. Yung mga mata pobre. Yung may sa akin, naalala ko na naman to si Michelle Sabi niya, tingin niya daw sa akin yung sa itsura ko daw mata pobre. Paano tayo maging mata pobre? Pobre din tayo. Panginoon, kaya hindi basihan ang muka. Ito nga, no? Never ko, nung makita ko 'tong mga batang ito maliliit pa, ito aming kapitbahay ito doon. Mga walang panty yan, mga hubo-hubo kasi parang hagdan nga yan, mga uhuhugin. Kaya nga 'pag umuuwi ako diyan noon, iiyak yan, bibigyan ko ng mga kung ano-ano yung mga yun, ano. Lagi ko yan sinasabi kahit sa pamilya ko, kahit kanino. Huwag na huwag tayo magmamata o magsalita ng kahit ano sa ating kapwa, lalo na sa mga bata. Huwag nating pagsasalitaan yan ng mga masasakit o itataboy natin. Ang bata, tatanda rin yan. Alam nyo guys, kahit yan, natutuwa ako dyan, no? Pinapadalan ko pa nga yan ng mga damit. Ewan ko lang kung nakarating lahat, Hindi ko lang alam. So, matatanong ko din yan. Kasi mga sumasali to sa amateur contest, Yung mga damit, mga sapatos, pag nag-ano ako, ito, ibigay kay ganito, ganon, ano? So, pero ako tanda ko kung ano-ano, pero matatanong ko din yan. So, yan, natutuwa ako na dati wala talaga sila. Pero, sa daming magkakapatid, no, ang panganay nakapag-abroad. Alam nyo guys, no, nakapag-abroad siya. Ngayon, ang bahay nila, kahit sa pauti-uti kasi mahusay din yung mga magulang, no, kasi ito rin ang magulang na, aywan ko, libangan na rin ang mag-anak. Alam nyo ilang baitang na yan sa mga murang edad tapos ang dami-dami na nilang anak, no? Yun ang kaligayahan nila. Minsan wala din dito, no? So, yan nga,
Nakakatuwa silang tingnan kasi sa pauti-uting mga materyales nakakabuo na sila ng bahay, 'di ba? So, malay natin itong mga sumunod pang kapatid at ang nakakatuwa pa doon, magkano lang ang sahod niya, 24. Na dahil ang nanay ko napakabait sa kanila, doon sila labas masok, no? Kasi sa ibang tao, minamata sila, kinatatakutan o mga ganon. Alam yung mga chismis. Kaya ako nagagalit ako sa mga chismusang yun, no? Mga aswang-aswang daw. Nagagalit kaya ako dyan. Labas-masok sila doon sa bahay namin. Kaya ang nanay ko pinaabutan pa ng pera. Sipin nyo nga yan, kasi nga ang isang bata, ano yun, nagtatanda lang siya kung sino ang naging mabait sa kanya. Kaya siya pag nagkaroon, gusto rin niyang magbalik. Yun talaga. Na, kahit nga sinasabi ko na, bakit naman bakit pati ikaw tinanggap mo pa? Hindi dahil kasi pinilit, ipabigay daw kay Lola, ganyan, no? Nakakatuwa, nakakatuwa talaga. Kahit na ano, kaya yun ang sinasabi ko kadalasan, huwag tayong mapangmata sa mga bata, mapagtaboy. Kasi ang bata, tatanda rin yan. Magkakaano yun, may mga isip yan. Kaya nakikita nila kung sino yung nag-aano sa kanila, binabalikan din nila ng kagandahan. So, ganyan din ako. Kahit yung mga tiya ko ngayon, ganyan din ako. Nabibigyan kami yung mga pinag-ano ng fili ng isda, ng mga buto-buto. Ipapadala pa yan sa akin. Pero may laman naman kaunti, ano? Ano, para may ulam lang kami. Tapos yung mga damit na ibinigay sa kanya, ibibigay din sa akin, ano? Kaya yan talaga, yan ang mga bagay na hindi ko makakalimutan at saka yung tumulong talaga sa akin na ni isang patak ng dugo, wala kami. Pero grabe, mahigit pa sa pamilya ang pagtrato sa akin. Pamilya kami sa puso, kahit wala sa dugo. Pero grabe, napakatibay. Kaya yun talaga, daig pa ang isang ina noon. Daig pa. Kasi doon, lahat talaga ibinigay sa akin. Ginagabayan ako. Kaya doon ako naging maswerte. Yun, kahit na nanggaling ako sa hirap, tapos doon, nung natagpuan ko yung pamilyang yun, grabe talaga ang pag-aruga sa akin. Kaya utang na loob ko ang dunong ko sa kanila. Sa kanila ko, sila ang pinagkakautangan ko ng loob kung bakit ako nagkaroon ng kadunungan sa buhay, sa lahat ng pag-aano sa kanila. Kaya mahal na mahal ko yung pamilyang yon. Kaya sabi ko nga, kahit milyon pa man ang naaano ko, wala sa akin yan. Kasi ang utang na loob, hindi mo kayang bayaran yan. Hindi pinag-usapan kung ano ang naibigay ko, naibigay natin. Ang pinag-usapan dyan, nung panahon na wala tayo, sino ang nandyan? Nung panahon na nangailangan tayo, sino ang nakatayo sa tabi mo? Sino ang nasa harapan mo? Kay ₱1 man yan, kay ₱5 yun. Ang pinag-usapan nung panahon na nangailangan ka, sino ang tumulong?